of you heard about Dashan payment? Payment na orasyon? Pagdadasal na lang? Dasyon, hindi orasyon ito. Yun yung payment in kind instead of cash. Okay. Why? Ba't mo natanong? Eh kasi, yung hihingi ng tulong ngayon sa atin sa payong kapatid, parang ganun yung nangyari sa titulo ng lupa niya. Paano? Si Mang Cristino ba yan? Siya yung retired seaman. Yes. So, noong 2017, nag-loan siya sa bank para makapagpatayo ng bahay. Tapos? And ang naging collateral niya, yung titulo mismo ng lupa na tinatayuan ng bahay niya. Wait lang. So, pumapatak na around 2.4 million na yung nalabas niyang pera. Yes. Wala. Kasi that's how loans really work. May interest. Remember, noong 2020, nag-pandemic. Nagkautay-utay siya sa payment, 3 beses lang siya nakapagbayad that year. So, siyempre 2021, medyo na-recover. Check niya ngayon yung statement of account niya, wala siyang pambayad. So, nag-agree sila ng bank na hindi naman ganong naipaliwanag sa kanya. Okay, so kung may agreement, syempre nagpirmahan yan. Oo. So are you telling me na hindi talaga niya nabasa ng maayos and hindi niya alam yung effects nung pinirmahan niya? Tama. Yun na nga. Hindi parang ang orasyon yung bayarin niya, hindi matapos-tapos dito, boy. Oo nga. Kaya nga eh. Nakakatuwang pakinggan. Ang dami-dami nilang sinabi, ang dami-dami nilang detalye. Eh, samantala po, tayo nandito po sa Kaytanan Action with BA dahil si Mang Chris ay hihingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia tungkol sa kanyang problema na may kinalaman po sa housing loan. Ang mga detalye po, maliban dun ho sa sinabi ng Maritim, ay manggagaling po mismo kay Mang Chris. Narito po siya. Pia, Kuya Alan, first, we'd like to express our gratitude na sinapubliko mo to kasi maraming Pilipino katulad sa'yo dahil nga kailangan mangutang either to buy their house, their lot, or to maintain or pagandahin ay naiipit sa mga ganitong problema. So, hopefully makatulong. Umpisahan mo, Manong Chris, nung nangangarap ka palang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Matagal po ako nagbarko. Hindi ako agad makapagpundar ng bahay kasi gusto ko yung makita ko siya. So, nung medyo, kaya ko na, nagpagawa ako. Pero yung pera ko hindi sapat. Napalaki ng konti. Napaganda design nyo. Oo, napalaki ng konti. Dream house talaga. Oo. Well, anyway, nandun na. Alam namang wala kaming bubong. After 27 months ng continuous na paghuhulog ko sa bangko, dumating yung pandemic. Mang Chris, dumating yung point na you had to borrow money from the bank. Opo. Opo, Okay, sige. tama po. Oo. Humiram. Magkano po ang inyong loan? Nakaloan po ako ng 1.5 million. Siguro mga thrice or 4 times pa akong nakahulog. During pandemic, talaga wala na eh. Nahirapan ako. Magkano po yung inyong inuhuhulog monthly? 25,600. Parang ganun po. And supposed to be for how long po yon? January 2018 to December 2025. Okay. August 2021, binigyan nila ako ng statement of account na nag-shoot up na yung bayarin ko. Tapos yung payo nila sa akin, pumirma ka na lang, sir, ng agreement. Ang mangyayari dito, sabi niya, freeze na yung account mo. Hindi na siya magkaka-interest pa. Yung unang tanong ko, paano yung mga naihulog kong una? Wala na yon. Hindi, ganito na lang. Ito yung panibagong amount na dapat mo bayaran up to September 2022. Failure na mabayaran mo to, meron ka pang additional 1 year, 2023, pero meron lang 10% na additional. Nakipagkasundo ako sa kanila ng 1.8 million hanggang 2022 September. Ngayon, itong last year na, 2023, talagang yung tawad sa akin na 2 million, kahit lugi, bigay ko na lang para ma-save ko yung bahay namin. Nakipag-uusap ako sa kanila, way back May, nakapag-produce ako ng 2 million, gusto ko magbayad. Anyway, wala pa yung due date natin. Mukha naman pwede akong maka-discount. Turn down nila ako eh. Tapos, ang sabi sa akin, dapat hindi lang yun yung pera mo. Kasi, i-transfer mo pa to. Pangalan mo ulit. Medyo problema na naman. Kasi nabenta ko yung bahay ko, good enough para matubos ko siya sa bangko.
Klaro lang, naibenta po yung bahay na para sa iyong anak ng 2 million para maibayad dito sa iyong bahay na iyong ipinapatayo sa Balayan, Yes, Tito. Batangas. So, ang sabi ng bangko, yung 2 million ay hindi nila tinanggap yung 2 million. Hindi mo po. Ang sabi lang niya sa akin, hindi na mababawasan talaga, yun na lang. So, naisip ko, wag ko na lang muna kayo bayaran. Kasi gusto kong makahingi ng advice kung tama ba lahat. Magkano ba talagang babayaran? 1,980,000. Okay. So basically, para malinaw sa ating mga kababayan, so nung stinap kasi yung loan niya at saka yung computation ng interest, yung pinapirma sa kanya, yun yung sinasabi ng maritim na dasyon. Diba? So nung sinasabing, bigyan ka namin ng 1 year plus 1 year magbayad, hindi na tatakbo yung interest kasi hindi na to loan. Binayad mo na yung property mo for loan. But bigyan ka pa namin ng pagkakataon na makuha to, eto na lang fix ang babayaran mo. Kung hindi pumayag si Kuya Chris noon, tuloy-tuloy yung pagtaas ng interest niya. So, hindi natin alam, we can compute kung ano mas malaki, but yun ngayon yung question atin na mortgage dapat, tapos biglang may pinapapirmahan, whether you call it a MOA, whether you call it a dasyon, na suddenly sale na siya. Or absolute Oo, sale. absolute. Pero ang difference nga kasi, pag mortgage, pag hindi mo na bayaran, i-auction yon, tapos meron ka pang 1 year para makuha ulit yon. Pag absolute sale, kung anong amount nakalagay doon. Kuya Alan, talong lang para masusugan ko yung kay Mang Chris. Napunta sila doon sa kanilang pag-uusap na agreement, yung dasyon nga, ay dahil sa kanyang failure to pay yung kanyang buwanang responsibility to the bank. Ayun. Yun ba, Kuya Alan, ang dahilan kung bakit nakipag-usap ang bangko at ito ng ating usapan? Yeah. Actually, nung pandemic, sa bayanihan na law na napasa natin, no? Aside from yung 10,000 ayuda, yung 2 gives na 5,000, may 60 days doon na, na grace period. Kasi nga, alam namin nung ECQ, maraming naipet, no? But I think in the case of Manong Chris, sabi nga niya, parang 28, 29 times lang nagbayad. So actually, nag-default na po kayo, no, sa daming beses na hindi nagbayad. Okay. Pag nag-default na, ibig sabihin, pwede na nilang i-auction. Kasi parang ang tingin nila, hindi mo na kayang bayaran, sobra na ang laki. Ito ba, Mang Chris, ay alam niyo po na ipaliwanag ho sa inyo ng bangko na ito na ang estado niyo po. Hindi na ho kayo magbabayad ng buwan-buwan. Ganito ng ating agreement. Yun pong paliwanag na ito ay ililipat sa pangalan ng bangko. Na naging dasyon na ho. Sa akin. Tama ba, Kuya Alan? Naging dasyon na, hindi klaro ho sa inyo yon. Hindi, kasi wala po siya doon sa aming agreement. Halimbawa, yung nagbabayad ka ng monthly, ano ang... Kailan ka default? Yun. Yeah. Nandyan yan sa agreement. Normally, nagbibigay naman yan ng palugit. Kumbaga din sa referee, default na dapat yan, bigyan pa natin ng 10 minutes. Pag nakamiss ka ng isa or nakamiss ka ng dalawa, yun ang default. And may notices, kailangan alam mo yun. Tsaka may notice, excuse me, default na kayo. Baka mamaya naman naligaw lang sa mail. Did you get a letter from the bank? Okay. Wala. Okay, so the fact na... Nagpunta ako sa kanila, ang ibinigay nila sa akin, statement of account. Mali yun Ngayon, yung statement of account, doon nagmula yung panic mode sa side namin. Yeah. So ganito, pagkatapos nyo mag-default, parang panibagong rules, di ba? So nag-usap ulit, may pinapirmahan sa inyo, right? Yun yung statement of account, nagpapirma, sinabi sa'yo na eto na lang kabuuan ang babayaran mo. Tapos itong property mo, ano sinabi sa'yo tungkol dun sa property mo? Wala po, mafi-freeze lang yung price. Freeze. Pero actually, ang pinirmahan mo doon na pangalawang dokumento, yun na yung dasyon. Yun na yung dasyon. Na para sa kanila, pag ito hindi mo nabayaran sa time na additional na binigay nila sa'yo, kukunin na nila yon. But ang sabi ng Supreme Court, when in doubt, courts are generally inclined to construe a transaction purporting to be a sale as an equitable mortgage. Kasi ang equitable mortgage involves a lesser transmission of rights and interest. Yung mortgage kasi, hawak lang, kasi babalikan ko yan. It's a lesser transmission. Natutuwa ako kasi tuwan-tuwa siya na clear, di ba, na hindi. Kaya may laban ka doon kasi hindi talaga yan yung intention mo. That's why ayaw yan ng Supreme Court. Hindi ibig sabihin na bawal. Because may maganda namang halimbawa si Alan. Kung tayo lang nag-uusap na, pautang naman 10,000.
O sige, bigay ko na muna to sa yung salamin. Ano yan? Gucci yan, kunyari lang. Gucci yan. Pag hindi ko nabayaran sa'yo na yan, okay naman yon. Kasi pwede naman, yun naman talaga usapan namin eh. Dasyon yun. And Oo. okay Pero yung naman- parang naipit siya, wala na siyang choice, napapirma ko pala siya na akin na. So sabi ng korte, sandali lang. Titingnan namin Intention yan. nyo, sanlalang eh. Intention nyo, collateral. Hindi nyo ma-intention na kawawa naman siya. Okay. Diba? So, Naniniwala yun yung kaibahan nung dalawa. Pero kung ang intention nyo ay mortgage, ibig sabihin, sinasanla mo lang, di ba? Collateral yon. Sinasabi ng korte, sandali lang ha, huwag nyong biglang papalitan sa huli, nakawawa naman yung nangutang. Okay. Ngayon pumasok na tayo sa practical. Okay. At saka yung mga dates, at mga deadline. Oo. So, dalawa, kuya, ang ating pwedeng gawin. One, questionin natin yung pinapirmahan sa'yo. Kaya lang, kwekwentahin din natin yung interest at saka magkano babayaran mo. And then, korte pa yan. Kasi baka lumaban yung bangko dahil sabihin na hindi. In-explain, eto pirma, matagal na siyang default. Second option natin, no? Pasasamahan na po namin kayo sa isa nating lawyer, kwekwentahin natin. Kung tama yung kwenta at lumampas ng konti sa 2 million na hawak mo, kami na maghahanap ng utangan mo kung 1, 2, 300,000 lang. What I meant lang, malaking pera yon. But what I meant lang, compared dun sa halaga ng bahay mo. Kasi as soon as you pay that, hawak mo na yung titulo mo eh. Mas maganda naman may loan ka na 200, 300. Kung tama yung amount na binigay ng bangko, bayaran na. Utangin na lang natin yung 200 na sobra. Pag mali yung amount, yung lawyer will argue with the bank na sandali lang, mali computation nyo. Kasi we did a preliminary computation around 2 million eh. Awa ng Diyos, yung timing. Nung kinausap namin yung mga lawyers, medyo hati yung opinion eh. Meron nagsasabing valid dahil it happened after the default, etc., etc. May nagsasabing invalid because of the reasons Ate said. And syempre, Supreme Court yan, kaya that carries weight, no? Pero kahit invalid, lalaban mo pa rin. Yes. So, yun ang iniiwasan namin. So, may karapatan kang ilaban, pero abutin ka din ng siyam-siyam para ilaban. Sa totoo lang, Ate Pia, Kuya Alan, no? Tito Boy, yung akin dito, yung question ko, saan napunta yung monthly amortization na 29 months? Sasagutin ko po kayo. Alam mo saan napunta? Sa interest. And why does the law allow it? Because ang bangko po, negosyo pa rin yan. Kailangan po, siguraduhin din nila yung pautang nila. I'm very happy na today may practical solution, but that's not always the case. So sa ating mga kababayan, lalo po yung mga pinundar nyo, yung mga deadline, yung mga taxes, mga penalties, tutukan nyo po yan. So just a constant reminder na yung mga basic na kailangan nating dokumento, mga deadlines, sabi nga ni Ate, sulat nyo sa kalendaryo. Di ba? Para nga may nare-remind. Yung isa pong tanong ko, normal ba na right after na transfer nila yung property ko sa pangalan nila, ako pa rin yung nagbabayad ng real property tax? Pwede po tayo magtanong, pero actually, kung sila man nagbayad, pagbayad mo ngayon to redeem, i-charge din naman sa'yo eh. So, yung mga bringing up mo, kuya, palaisipan sa atin, lalo sa mga lawmakers, no? Natignan talaga yung mga proseso ng bangko. It's a balance eh. We want banks to be healthy, we want them to be able to give loans, but we also want to protect lahat ng nangungutang dyan, no? Ngayon, kuya, I'm quite confident naman na pag na-compute, kung naman yung amount is reasonable at tama, then we'll help you get that additional loan. Kung namang hindi, then we'll help you na labanan yung additional na yan. Maraming salamat, Ka Chris. At Maraming yan salamat. ang tulong na maibibigay ni Kuya Alan. at ni Ate Naliwanagan Pia. ako doon sa dasyon. Maraming salamat, Ka Chris. Maraming salamat dahil sa iyong problema ay marami kaming natutunan. Salamat, Kuya Alan. Thank you very much. Salamat po ang magaganap sa ating pagbabalik dahil isang mamamayan po na tumutulong sa mga pamilya, mga tao na kapos sa pambayad, lalo na po sa mga ospital, ang ating pasasalamatan. Sa pagbabalik po ng... Bumiyahe ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa Calaca, Batangas. Kasama ang pribadong abogado para kay Mang Cristino. Matapos ang masusing pagpapaliwanag kay Mang Cristino, ay mas naunawaan niya ang mga detalye ng mga papeles na kanyang napirmahan. Sinamahan din siya ng programa sa bangko para makausap ang bank manager.
At sa huli, napagkasunduan ang pagbawi ni Mang Cristino sa bahay at lupang naisangla niya sa bangko. Maraming salamat sa Cayetano in Action with Tito Boy Abunda sa mga tulong na binigay ninyo sa akin. Nalinawan ako sa mga bagay-bagay na pinasok kong transaksyon sa bangko. Maraming pong salamat. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Magnolia Cheesy. Sulit sarap, sulit sustansya. Mag-cheesy na! Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.